Golden Dove Best News Program. Mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at #1 na radio network ng bayan, RMN. Ito ang numero 1. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng de la Peña, at ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Headlines. RMN News Nationwide. Ngayong umaga sa RMN News Nationwide. Zamboanga City, lubog pa rin sa tubig baha. Headline. Dahil sa patuloy na pagulan, 3 na ang naitalang patay. Korte Suprema hindi naglabas ng TRO laban sa kontrobersyal na DAP. Oral argument sa pinag-isang petisyon laban sa DAP itinakda sa Oktubre 22. People's Initiative panawagan ni dating Chief Justice Reynato Puno para mabuwag na ang Pork Barrel Fund. Headlines. Dagdag na buwan ng kontribusyon sa SSS ipinatutupad na sa Enero. Sa balitang negosyo natin, mechanization level ng pagsasaka planong palawigin ng Department of Agriculture. At Balita World, Argentinian President mananatili sa ICU matapos operahan dahil sa pagdurugo sa kanyang utak. RMN News Nationwide. Ikaw ba ay tutungo ng Cagayan de Oro? For the best hotel accommodation, stay at the VIP Hotel because you are a VIP. Ay, para sa ating mga suking tindahan na ngayon ay nakikinig sa buong bayan. Makinig ho kayo ha. Naghahanap po ba kayo ng mabentang produkto na maliit lang ang puhunan? Subukan nyo pong magtinda ng Bingo Beef Loaf at Bingo Carne Norte. Bibingo kayo sa kita dito dahil mabenta po ang mga ito pero maliit lang ang puhunan. Ang supermarket SRP po ng 100 grams ng Bingo Beef Loaf ay 9.50 lamang at ang Bingo Carne Norte naman, SRP nito 11 pesos and 95 centavos lamang. Bibingo din po kayo yung mga customers ninyo dahil ang Bingo Carne Norte at Bingo Beef Loaf ay makarne, malasa at mura nga. Kaya magmadali at magtinda na ho kayo ng Bingo Beef Loaf at Bingo Carne Norte sa inyong tindahan. Bibingo na kayo sa savings, bibingo pa kayo sa kita. Pinakamalaking mga balita, abot sa bawat Pilipino, saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Buenos Dias, Pilipinas! Umaga ng Miyerkules na ngayon mga kasama, October 9, 2013. Ito ang numero 1 RMN News Nationwide. Ako si Weng de la Peña sa pangalan ni Buddy Oberas. Tayo po ay live na live sa DZWT 540 RMN Baguio, DWAR 103.9 RMN sa Palawan, DYRI 774 RMN Iloilo at sa DXDC 621 RMN Davao. Live international pa rin via www.rmnnews.com at WRMN New York, USA at sa lahat ng ating mga numero 1 AM radio stations sa buong bayan. Tingnan muna natin ang panahon mga kasama na marami yung naapektuhan ng panahon na ito. Tuluyan hong naging ganap na bagyo ang low pressure area sa Catanduanes at tinawag itong Santi. Ayon sa Pag-asa, huling namataan ito sa layong 600 kilometers silangan ng Virac, Catanduanes. Taglay ng bagyo, ang lakas ng hangin aabot sa 45 kilometers per hour habang kumikilos ito pakanluran na hilag ang kanluran sa bilis na 15 kilometro bawat oras. Sa distansya nito, hindi pa ito nakakaapekto raw sa bansa. Ngunit, pinapalakas nito ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ na nagpapaulan naman sa Mimaropa, Bicol Region, Visayas at Mindanao. Mararanasan naman ang mga pulong pagulan sa bahagi ng Luzon, kabilang na siyempre ang Metro Manila. Levanta, Zamboanga. Dapat muna tayo ng Zamboanga. Ang lungsod ng Zamboanga ay lubog pa rin sa baha sa patuloy na pagulan. 3 na ang naitalang patay. Kasama natin mula Zamboanga Live, si Bong Simbaho ng RMN Zamboanga. RMN Report. Bong.
Buenos dias, kasamang Weng, 3 katao ang namatay samantalang makaraang malunod ito ng tubig baha kahapon, samantalang isa naman ang nakagat ng ahas sa patuloy na pagbahang nararanasan ngayon ng lungsod ng Zamboanga. Hanggang sa mga oras na ito ay wala pa rin tigil ang pagbuhos ng ulan at malakas na bugso ng hangin dito sa lungsod na nagdulot naman ang pag-apaw ng mga ilog at mga batis sa halos lahat ng mga barangay kung saan naging sanhi ng paglikas ng karamihan sa mga residente dito dahil sa lampas tao na ang level ng tubig sa karamihan ng mga apektadong lugar. Simula kahapon ay di pa rin bumababa ang level ng tubig sa mga ilog dahil naman sa patuloy na pagtaas ng tubig sa water diversion dam ng Zamboanga City Water District sa may watershed na umabot na sa critical level na 76.40 cubic meters above sea level kahapon pa na naging sanhi ng paglubog ng mga mabababang barangay dito sa lungsod. Apektado rin ang lahat ng sektor ng komersyo, trabaho at wala pa rin pasok ang mga estudyante dahil lubog din sa baha ang city proper ng Zamboanga. Kanselado pa rin sa pangatlong araw na ngayon ang biyahe ng lahat ng uri ng sasakyang pandagat dahil sa laki ng mga alon at malakas na bugso ng hangin, pati na rin ang biyahe ng mga eroplano papasok at palabas ng Zamboanga City. Daan-daan rin ang nagsulikas kahapon para sa mga mas ligtas na lugar at mga evacuation centers kung saan dumagdag pa ang mga ito sa mahigit na 10,000 mga evacuees na naunang lumikas dahil sa giyera. Tumaas na rin sa 11,000 mga mamamayan ang nagkakasakit. Karamihan dito ay mga bata na hindi na makayanan ng pahirapang sitwasyon sa 35 mga evacuation center sa buong lungsod. Binigyan na ng otoridad ni Alcalde Maria Isabel Climaco Salazar ang lahat ng mga opisyales sa 98 na mga barangay dito sa Zamboanga na gamitin na ang kanilang mga calamity funds at kanya-kanya na rin ang gawing pag-rescue at pagsasagawa ng relief operation sa mga apektadong mamamayan dahil hindi nakakayanin ng pamunuan ng lungsod ang pagresponde sa mga apektadong lugar. Sumaklol na rin kasamang Weng ang mga shipping companies at mga reserve units ng Armed Forces of the Philippines para sa pagsasagawa ng malawakang rescue operation sa mga residente na natrap na sa kanilang mga bahay dahil sa malalim na tubig baha hanggang sa mga oras na ito. Yan ang update buhat sa DXRC Zamboanga. Kasama nyo, Bong Simbahon, Tatak RMN. Salamat Bong Simbahon, live mula RMN Zamboanga. Radyo mo nationwide. Hindi naglabas ng Temporary Restraining Order o TRO ang Korte Suprema laban sa kontrobersyal na Disbursement Acceleration Program. Itinagda na lamang ang oral argument sa pinag-isang mga petisyon laban sa DAP na ito sa October 22, alas 2 ng hapon. Ang mga respondents sa petisyon ay dapat magsumite ng komento sa loob ng 10 araw. Sa ngayon ay may 3 petisyong nakahain sa Korte Suprema bilang pagkwestiyon sa legalidad ng DAP, makaraang batikusin ng ilang senador at ng mga dating mga mambabatas. Matatadaang nag-umpisa rin na ito'y maging kontrobersyal nang banggitin ni Senator Jinggoy Estrada sa kanyang privilege speech ang 50 million peso na ipinamunmod umano sa ilang mambabatas matapos ma-impeach o matapos ang impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona. Kasunod nito ay inamin naman ng Department of Budget and Management na ang 50 million pesos ay nanggaling nga sa DAP at itinangging ito ay isang suhol. Meron pong nanawagan ang dating Chief Justice na si Renato Puno sa isang People's Initiative para mabuwag na ang pork barrel at mga kahalintulad nito. Sa isang panayam kay Puno, sinabi nitong may kapangyarihang gumawa ng batas ang mamamayan katulad ng ginagawa ng Kongreso. Nakapalooban niya ito sa Republic Act 6734 o 35 na ipinasa ng Kongreso noong 1989 na kailangang gamitin bilang karapatan ng sambayanan. May 3 klase anya ang People's Initiative, ang pag-amyenda ng mga konstitusyon, pangalawa, ang magsagawa ng national laws, at pangatlo, ang kapangyarihan ng mamamayan na magpanukala ng batas sa local government. Pwede anyang gamitin ng taong bayan ang ikalawang People's Initiative kung saan dadaan ito sa proseso sa ilalim ng COMELEC. Ang dapat anya'y magpasimuno nito ay ang nagsimula ng People o Million People March. 12 million signatures kontra pork barrel target ng OFW. Kasama natin sa Balita Live si Joyce Adra. RMN Report. Target ng Filipino Community Leaders sa gitnang silangan na mangalap ng 12 million na lagda kontra pork barrel. Ito ay bilang pagsuporta ng OFW sa panawagang pagbuwag sa pork barrel ng mga mambabatas.
Nais din ng OFWs na buwagin na rin ang DAP ng Pangulo. Una nang sinuportahan ng OFWs ang panawagan ni dating Supreme Court Chief Justice Renato Puno na i-abolish na ang pork barrel. Kasama mo sa DFA, Joyce Adra, Tatak RMN. Nationwide. Tungkol pa rin sa PDAF ay kakontento yung mga justices na naging unang salvo ng oral argument hinggil sa PDAF na isinagawa sa Supreme Court. Kasabay nito, inihayag naman ni Attorney Samson Alcantara, Pangulo ng Social Justice Society, isa sa mga justices na sumala sa oral argument kahapon. Nakakakita na sila ng liwanag sa pag-abolish sa pork barrel dahil marami na sa kanilang hanay ang pumapabor na tuluyan na itong ibasura. Maganda naman ang resulta. Marami sa mga justices ang parang kumikiling na na-abolish na ang PDAP. Ayon pa kay Alcantara, hindi na rin kasi maialis ang katotohanan na mistulang lumaylay na ang tiwala ng taong bayan sa mga politikong nakaupo sa gobyerno matapos mabunyag ang pangisawsaw nila sa kaban ng bayan. Pero sa kabila nito, buo naman ang kanilang tiwala sa napapanigan din sila ng Korte Suprema sa kanilang ipinaglalaban. Sa tingin ko po, malakas naman ang ating kaso. At hiniling ko nga sa Korte Suprema kahapon na desisyonan nila yan para sa atin. Kasi nawala na ang kumpiyansa ng mga tao doon sa political branches, ng executive saka legislative. Kaya ang hope na lang natin ay nasa Korte Suprema. Si Attorney Samson Alcantara, Pangulo ng Social Justice Society sa interview ng RMN. Dako muna tayo ng Cotabato. RMN Nationwide Report. Aware ng NGCP sa Carmen, North Cotabato, tinangkang itumba ng armadong grupo. Kasama natin sa Balita Live, si Daisy Bangon ng RMN Cotabato. RMN Report. Sa tulong ng mga sibilyan at CAFGU ay nahadlangan ang planong pagpapatumba sa isang transmission tower sa probinsya ng Cotabato. Ayon kay Captain Antonio Bulao, spokesperson ng 602nd Infantry Brigade na nakabasa sa Carmen, North Cotabato, planong patumbahin na ang NGCP Transmission Tower 126 sa Barangay Luna, Carmen, North Cotabato, dakong alas 4 ng hapon kamakalawa. Ginamit ng suspect sa pagputol ang dikuryenteng lagari o hacksaw at tinangka nitong putulin ang isa sa mga poste ng torre, subalit agad tumakas ng matugunan ang pagdating ng CAFGU dahil dito ay apektado ng transmisyon ng 138 kV power ang Kabakan Substation mula Kibawe Substation. Ito ang siyang nagsusupply ng kuryente sa North Cotabato, Maguindanao, Sultan Kudarat at South Cotabato. Noong nakaraang linggo ay binomba rin ang NGCP Tower 1041 sa bayan ng Kabakan na nagdulot ng malawakang brownout sa Central Mindanao at Maguindanao. Kasama mo sa RMN Cotabato, Daisy Mangod, Tatak RMN. Radyo mo Nationwide. Samantala ay sa darating na Enero ng susunod na taon, sa isimula ng ipatupad ng Social Security System o SSS ang karagdagang 0.6% na kontribusyon mula sa kasalukuyang 10.4% sa bawat buwan na kontribusyon. Ito ay para maitaas daw ang monthly salary credit ng kanilang mga miyembro mula sa dating 15,000 pesos ay magiging 16,000 pesos. Sa press conference kahapon, sinabi ni SSS President at Chief Executive Officer Emilio De Quiros Jr. na ang 0.6% pagkatapos sa kontribusyon ay hahatiin sa pagitan ng empleyado at ng kanilang mga employer, kung saan ang huli ay magbabayad ng 7.37% habang sasagutin naman ng una ang 3.63%. Alinsunod sa monthly salary credit ng kanilang miyembro. Ang mga self-employed naman at voluntaryong miyembro ang sasagot sa kabuang 11% na dagdag sa kontribusyon. Sinabi ni Quiros na ang pagtaas ng kontribusyon ay para sa mas magandang benepisyo ng kani-kanilang mga miyembro. RMN News Negosyo. Balak ng Department of Agriculture na palawigin pa ang mechanization level ng pagsasaka sa bansa
sa susunod na 3 taon upang makasabay sa iba pang Asian countries. Ayon kay PhilMec Executive Director Rex Bingabing, itataas nito sa mahigit 1.2 horsepower per hectare ang level ng Pilipinas para matapatan ng 2.7 horsepower per hectare ng isang bansa tulad ng Thailand. Posibleng kumuha ng replika ng mga pasilidad at makina mula sa makina Saka 2013 project na kung saan ibibida ang latest technology-made systems at mga gadgets. Halimbawa lamang nito ay ang state-of-the-art mechanical harvesters, mga reapers, rice transplanters at iba pa. RMN News Abroad. Sa Argentina naman tayo, mananatili muna sa Intensive Care Unit o ICU sa loob ng 48 oras si Argentine President Cristina Fernandez de Kirchner sa isang ospital sa Buenos Aires. Ito ay matapos ng matagumpay na operasyon ng Pangulo dahil sa pagdurugo ng kanyang utak. Ayon kay spokesman Alfredo Xochimaro, pinayuhan din si President Fernandez na magpahinga ng 1 buwan bago muling sumabak sa trabaho. Wala na rin dapat ikabahala yung mga kababayan nito dahil nasa maayos na itong kalagayan. Si Fernandez ay ang unang naihalal noong 2007 at muli itong ibinoto at nanalo noong 2011. Kasama live pa rin mula po dito sa RMN News Center sa Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyo pong narinig ang numero 1 RMN News nationwide ngayong umaga ng Miyerkules, October 9, 2013. Sa mga taga Surigao, susunod na ho dyan, sinakasamang Kasama mo sa balitang serbisyo publiko, Janice Tanyo, Gay Tube. yan, si Janice Tanyo at kasamang Gay 2 sa RMN News Diretso Balitang Surigao sa numero 1 DXRS 918. Panoorin ang naging pagbabalita namin ngayong alas 7 ng umaga sa YouTube. I-type lamang ang RMN News Nationwide. Thank you po, Lord. At tayo po ay nagkasama-sama muli. Salamat sa inyo naging panahon sa amin. Kasama nyo sa serbisyo publiko, ako si Weng de la Peña sa pangalan ni Barrio Veras. Dito pa rin sa tahanan ng may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan, RMN, Radyo Mo, Nationwide. Live via satellite. Live via satellite. RMN News Nationwide. Buong bansang isang boses ng balita. RMN News Nationwide. Ang oras natin ay tatak alas 7:17 ng umaga na. RMN. John Lloyd, bibigyan kita ng isang kahilingan.